Muli po mapagpalang araw sa bawat isa. Kamusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion. Pero bago po tayo manalangin, basahin po muna natin sinasabi ng Ruth chapter 2 verse 20. And Naomi said unto the daughter-in-law, Blessed be of the Lord who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen. Salamat po sa salita ng Diyos, tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat, O God, sa iyo pong kahabagan sa amin, sa mga pagpapalat, biyayang patuloy mong pinagkakalob sa amin. Kung papaano nga po sa iyong salita, sa buhay po ni Naomi at Ruth, di niyo po sila pinabayaan, at ganoon din po sa bawat sa amin. Dalangin po namin, O God, na simpleng devosyong ito, kami po iyong pagpalain. Magkaroon po kami ng kaunawaan, nagmumula lang po sa iyo. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawad po, Ama, at dalangin po namin na patuloy na siyasatin po ang bawat puso. Kayo po ang mahayag at mataas. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po mga minamahal, dito po sa Book of Ruth, makikita ho natin dito ang isang napakaganda pong istorya na kung saan yung pong buhay ni Ruth ay magkakaroon po tayo ng katutuhan sa ating mga buhay. During this time mga minamahal, ay nagkaroon po ng taggutom doon po sa Bethlehem, Judah, kaya napilitan po itong pamilya ni Naomi na asawa po ni Elimelech na pumunta po doon sa lugar ng mga Moabites. At doon niya po mga minamahal ay nagkaasawa ang kanilang dalawang anak na si Chilion at Mahlon ng mga Moabites na nagngangalang Orpa at saka si Ruth. Kanya nga lang po mga minamahal, namatay po ito si Elimelech. At within 10 years, di po namatay din po yung dalawang anak na si Mahlon at Chilion. So naiwan na lang po kay Naomi yung kanyang dalawang manugang. Kanya nga sinabihan niya to na bumalik na kayo sa inyong mga kamag-anak sapagkat wala na akong magiging anak pa para maging asawa niyo. So tumalima po ito si Orpa at bumalik na po doon sa Moabites, mga minamahal. So balik po si Ruth, ang sabi po sa kanya, sasamahan kita. Kung saan ka pupunta, pupunta ako. Kung saan ka mananatili, mananatili ako. Kung sino ang iyong Diyos, magiging Diyos ko rin. At kung sa kahihimlay, doon din ako hihimlay. Grabe po ang pagmamahal. Ito pong si Ruth kay Naomi. Kanya po wala pong choice to si Naomi, kundi isinama niya pabalik sa Bethlehem, Judah. Ito pong si Ruth. At pagbabalik nga sila doon, nakita po agad sila ng mga taga Bethlehem, Judah. Sabi, di ba ito si Naomi, nasawa ni Elimelech? Sabi po ni Naomi, huwag niyo na akong tawaging Naomi, tawagin niyo na akong Mara, sapagkat ang ibig sabihin din mapait, sapagkat mapait ang kanyang naranasan sa buhay. Namatayin siya ng asawa, namatayin siya ng dalawang anak. Sabi niya, mapait ang aking karanasan. So during the time ng pagbabalik nila, tag-ani po ng barley ngayon. At nagpapaani po itong si Boaz, mga minamahal, na kanilang kamag-anak. Kanya nga po ang topic natin ngayon yung Kinsman's Redeemer, mga minamahal. So sabi po nitong si Naomi, sa kanyang manugang, sige, makiani ka doon sa tanimang yan ng barley ni Boaz sapagkat naman ikamag-anak natin. So alam niyo po mga minamahal, sa pag-aani po ng mga anumang halaman tulad ng barley, ng corn, ng wheat, ay ito mga minamahal, sa atin sa Pilipinas ginagawa din ho, yung nagtitira, yung mga farmer, hindi ho sinasaid pag nag-aani. At para bang naglilikay kung ika nga para may makinabang na mga walang makain. At ganun po ang ginagawa nitong si Ruth. Namumulot siya at napansin po ni Boaz kung sino nga itong babaeng ito. Ang sabi niya, iyan po ay manugang dito pong si Naomi. Paboran natin, kamag-anak natin yan. So ngayon niya po nangyari, pinaboran po ito si Ruth at marami po na iuwi. Kanya mga minamahal. At nangyari doon ay sinatutulungan po itong si Naomi at si Ruth ni Boaz. At lumipas po ang panahon na kailangan na pong giikin itong mga trigo. Kaya pinayuhan po nitong si Naomi si Ruth na pumunta ka doon, magbihis ka, maligo ka, at magpakilala ka dito kay Boaz. Sabihin mo na si iyong kamag-anak. At ganun nga po nangyari na matutulog na po itong si Boaz. Abay nagulat siya na merong isang babae. Ang sabi niya, sino ka? Ilatag mo yung kanaf, yung balabal. Sabi doon kay Boaz, nito pong si Ruth. At sabi nga, ako ay iyong kamag-anak. Sabi niya, nito pong Boaz, ikaw ay virtuous woman. Kaya bukas na bukas din, aayusin ko ang inyong sitwasyon na magbiyanan. Ganun nga po nangyari mga minamahal, ay kinabukasan ito pong si Boaz, tinipon lahat ng kanyang mga kamag-anak.
inalam pa kung sino yung mga kamag-anak, ipinagbigay alam po doon sa mga kamag-anak nila na itong si Naomi ay asawa ni Elimelech, nabalo na, kinakailangang tubusin yung mga ari-ariang nabenta, at ito po ang magiging tagapagtanggol. Ganun po ang patakaran sa Israel, mga minamahal. May tinatawag na Redeemer, Kingsman's Redeemer. Sa Book of Leviticus 25:25, ang gagawin po niyan is restoring the inheritance. Ang ganda pong patakaran ito. Ano po? Kapag may mayamang kamag-anak, ay tutubos to sa mga pagkakautang ng mga kamag-anak. Kaya lang po, mahirap mauso po sa atin sa Pilipinas. Ano po? Subalit ito po yung patakaran noon. Kanya po nangyari, ang kumuha po, nag-restore ng ari-arian ay wala pong iba, kundi ito po si Boaz. Alam po bakit napakahalaga ito, mga minamahal? Nagkaroon po sila na pangasawa, ito pong si Ruth ni Boaz, at nagkaroon po sila ng anak. At sabi nga po ng Bible ay alang-alang kina Naomi. Itong kanilang maging anak at ang pinangalan po ay Obed. At ito pong si Obed, ang tatay po ni Jesse. At si Jesse po ang tatay ni Haring David. Makikita ho natin ito, mga minamahal, kung paano ang kaparaanan ng Panginoon upang magkaroon po ng angkan po ni Haring David ay sa pamamagitan po ni Ruth, mga minamahal, na isang Moabite. So, ito pong si Ruth, ang naging inspirasyon po ito ni Haring Solomon. Kung matatandaan po natin, sinulat niya yung sa Proverbs, sa virtuous woman, ito po yung tinutukoy niya doon. At noon pong ginawa sa 1 Chronicle chapter 3, mga minamahal, yung templo, ang isa pong poste doon ay pinangalan niya kay Boaz, ang ibig sabihin po ay strength. Sapagkat yun po ang naging inspirasyon ni Haring Solomon na nalaman niya ang kanyang lolo sa tuhod, mga minamahal, ay ito pong si Boaz. So makikita ho natin dito, mga minamahal, kung paano yung Kingsman's Redeemer ay tumubos sa abang kalagayan nito pong si Naomi, at na-restore po itong si Ruth na naging nanay po, lola po ni Haring David. At kung paanong lumitaw po, ito po nagkaroon ng Haring Solomon. Ang ganda po ng istorya na ano po yung maintindihan po natin dito, marirelate sa ating buhay. Sa atin pong buhay, gaano man tayo kasadlak sa buhay, gaano man karumi ang ating nakaraan, meron po tayong dakilang Redeemer. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tumubutubos po sa ating mga kasalanan. Siya po'y nabayubay dun sa krus. Kinakailangan lang ho nating gawin, mga minamahal, siya po'y ating panampalatayanan sa ating buhay, sapagkat kaya niya po tayong tubusin sa ating pong sadlak na kalagayan. Kinakailangan lang po natin magpakumbaba, tanggapin na tayong makasalanan, kilalanin po si Kristo, tanggapin sa ating mga buhay bilang Diyos sa tagapagligtas, sapagkat siya lamang po ang dakilang Redeemer po natin upang tayo po'y mapunta doon sa langit na bayan. Ang Panginoon na po ang may sabi sa kanyang salita na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, mga minamahal, ay tunay na mula ng pagkasala po si Adan at Eva, tayo po children of disobedience na At ang kapahamakan po natin ay tiyak doon sa apoy ng impyerno. Subalit, salamat po sa habag at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Inialay po niya ang kanyang buhay, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin, upang sino man sa kanya sasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga minamahal, pag may time po tayo, basahin po natin yung Book of Ruth, maintindihan po natin na nakatutuwa po na mayroong Kingsman's Redeemer during that time, at sa ating pong panahon, meron po tayong dakilang Redeemer. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po, matapos na po siya mabayubay dun sa krus, ibinigay niya kanyang buhay para sa akin. Siya po'y namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya po'y nabuhay na magmuli. At siya po ay umakyat sa langit. At mula noon hanggang ngayon, pinaghahanda niya po tayo ng isang lugar na kalalagyan. At ang sabi nga po ng Bible, in my Father's house have many mansions. So, hindi ko po alam kung gaano kaganda ang langit. Sapagkat sabi po ng Bible, hindi pa po pumasok sa kaisipan ng tao kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos. Ang kinakailangan po natin gawin, yung katiyakan po ng atin pong kaligtasan. At wala pong iba kundi sa pamagitan ng ating greatest Redeemer. Wala pong iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano pang ating hinihintay? Buksan ang ating puso, tanggapit kilalanin si Kristo bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay, pagsisihan ng ating mga kasalanan, at basahin natin ang kanyang salita at lumakad tayo ayon sa kanyang palatuntunan. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sapagkat ito po, kayo po ang aming greatest redeemer na tumubos po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pag-ibig po sa amin, sa kabila ng aming mga kalikuan, sa kabila ng aming mga kasalanan, inari mo po kaming ganap. Dalangin po namin, O God, ang bawat isa ay huwag nang magpatigasan ng bawat puso, magpakumbaba po, O God, sa iyong harapan. Kilalanin ko po tanggapin sa bawat buhay bilang Diyos tagapagligtas at pagsisihan ng mga kasalanan. Ilalapit po namin ang bawat isa, lahat ilalapit namin, O God. In Jesus' name pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.